Maligayang pagdating sa isa na namang astrolohikal na episode na inisponsoran ng Absolutely Psychic. Maglaan ng ilang sandali para mag-rate, mag-komento at mag-subscribe. Si Will Smith ay isang Libra na may sumisikat na Gemini at isang buwan na Scorpio. Ang ruler ng chart, ang layunin ng chart, Mercury sa Gemini, ay ang pagsisikap na ipabatid ang mga epekto at bunga ng mga emosyon, ang ika-anim na bahay sa estilo ng Libra na siyang kapayapaan, diplomasya at kabaitan. Tutol si Saturn sa mga posisyong ito na nangangailangan ng pag-navigate sa maraming takot, alalahanin, pagdududa, mga responsibilidad sa likod ng mga eksena at balanse. Ang emosyonal na buhay ay reaktibo, matindi, kontrolado, ay maaring magpadalos-dalos sa mga konklusyon lalo na't ang buwan ay nasa Scorpio. Ang pinakamataas na punto ng tagumpay sa buhay na ito, ang kalagitnaan ng langit, ay ang pagiging natatangi at kalayaan sa tanda ng Aquarius. Kinakailangan ang pagpapalaya. Mas partikular, susubukin ang emosyonal na kalayaan. Ang araw sa Libra sa chart na ito ay may layuning sumikat sa kasiyahan, mga bata, mga malikhaing puwersa, ang balanse sa paraang nailalabas ang emosyonal na ekspresyon. Bilang karagdagan sa mga pangunahing chart na aking sinuri, mahigit 60% ng mga aktor ay mayroong aspetong Venus-Saturn o aspetong Saturn-Neptune o aspetong Venus at Neptune. Ganito ang posisyon ni Smith. Kapag pinagsasama ang ascendant ni Smith sa Gemini, maaari itong magsilbing puwersa sa pagtuturo para sa mga bata sa isang makataong paraan. Siguro balang araw magkakatotoo rin ito. Ang buwan sa Scorpio ay may maraming tema tungkol sa kontrol, batay sa mga aspeto na ginagawa nito sa ibang mga planeta. Ngunit mas partikular, ang buwan sa Scorpio ay maaaring maging isang napaka-emosyonal na matindi na pagkakalagay, at hindi lahat ng buwan sa Scorpio ay tutugon ng pareho batay sa mga konfigurasyon na ginagawa nito sa natitirang bahagi ng chart. Ang control ay nagbabalik sa dating sigla sa chart na ito dahil ang Saturn ay may aspeto nito na nangangailangan ng patuloy na pag-aangkop, pagsasaayos, pagkompromiso at pagsuko, lalo na't mag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na hindi komportable. Ang buwan at Saturn ay nasa mga posisyon din sa taglagas sa chart na ito. Tandaan din, ang Jupiter ay nasa isang mapanganib na posisyon at ang mga posisyong ito ay kadalasang nangangailangan ng hindi magandang resulta pagkatapos ng mahirap na trabaho. Gayunpaman, ang Venus ay nasa nagaharing posisyon nito na ginagawang karismatiko, kaakit-akit, kaaya-aya at masining si Smith. Ang mga planeta sa kanilang posisyon sa pamamahala ay karaniwang mas madaling magpakita ng mga resulta. Kaugagmay kombinasyon ng mga planetang nasa kapinsalaan at mga planetang nasa dignidad, ang pagpapanatili ng mga resulta ang kadalasang kailangan ng pagsusumikap at umaabot ito sa antas ng napakasakit na pagsusumikap na maaaring maging nakakapagod sa emosyonal na aspeto. Dumako tayo sa mga deklinasyon. May link sa ibaba sa seksyon ng paglalarawan na papunta sa isang artikulo tungkol sa mga deklinasyon. Gaya ng nabanggit ilang linggo na ang nakalilipas, ang mga deklinasyon ay kadalasang nakaliligtaan, ngunit ang mga aspetong ito ay nabubuo ng latitude sa halip na tradisyonal na mga aspeto ng longitude. Sa chart ni Will, ang Neptune ay kahanay ng kalagitnaan ng langit. Nagdudulot ito ng kakayahang masining at intuitibo. Ito ay halos kapareho ng pagkakaroon ng Neptune naman nagsasamad-sama sa gitna ng langit. Kumpirmado ang sining pero maaari ring magdulot ng pagkawala ng magulang, patunay ang pag-iwan ng ama sa pamilya. Ang Pluto ay kontra-parallel sa mid-heaven. Ipinapahiwatig nito na ang isang magulang ang mangibabaw sa pamilya kung saan ang mahigpit at lubos na kontroladong pag-uugali ay ipinapatupad upang mapanatili ang ekilibryo. Ang buwan sa Scorpio ay maaring gawing dominante ang ina. Dahil ang buwan ay may kaugnayan sa Neptune, iniisip ko kung ginamit nga ba ang relihiyon bilang sandata. Ang pangungusap na kontra na kahawig ng the moon ay nagdudulot ng suporta mula sa kababaihan at publiko. Ang ina ang naging malakas at sentral na figura para sa katutubo. Minsan ang ina ang nagiging pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya kung saan siya ang kumokontrol sa buhay ng katutubo. Ang Venus na kontra ay kahanay ng Mars.
Maaari nitong bigyang diin ang swag meter ng isang tao dahil matutuklasan ng iba na hindi mapaglabanan ang katutubong ito. Mas tumitindi ang sexual na libido para sa mga katutubo na may elementong ito kapag isinama sa pinuno kung saan ang Venus ang nasa posisyon nito sa pamamahala, lalo itong lumalakas. Ngunit tandaan din na sa tradisyonal na aspeto ng longitude, ang Venus at Mars ay nasa isang estilo ng kasarian na wala sa sign, kaya mas mahalaga ang partikular na aspetong ito dahil mayroong kontra-parallel. Gamitin natin ang 90-degree dial bilang halimbawa. Kapag iginuhit natin ang mga planeta ni Smith sa kahabaan ng 90 degree na dial, mas maraming detalye ang makikita. Ang Sir planeta ng puntong Aries ay nakikita ng buong mundo. Ang mga puntong ito ay 0 at 22 at kalahati ng kardinal, 15 ng nakapirmi at 7 at kalahati ng pabago-bago. Si Smith ay may kombinasyon ng Chiron, Uranus, Saturn at ang kalagitnaan ng langit at ang ascendant sa mga puntong ito. Ito ay may potensyal na makaimpluwensya sa isang revolusyon ng pagaling mula sa mga emosyonal na sugat. Malamang mababawi ito ng pagsilang ng isang apo. Mukhang medyo malapit na ito sa susunod na taon. Bagamat hindi kailangan ang 90-degree na dial upang makita ang dalawang aspetong ito, ang mga pangatnig na Jupiter-Pluto ay maaaring magtamo ng tagumpay, alindog at kaakit-akit na sexual. Ang dalawang planetang ito na magkasama ay nagpapalawak ng dominasyon. Ngayon, babalik tayo sa 90-degree dial patungo sa aspeto ng Venus-Mars na ating tinalakay. Ang gitnang punto ng Venus-Mars ay nasa punto rin ng Aries na lalong nagpapatingkad sa karisma at pagiging kaakit-akit ni Smith sa buong mundo. Mahalaga ang Venus-Mars sa chart ni Will Smith dahil mayroon itong tatlong mahahalagang tema na nagaganap, isang estilo ng natal sex, isang kontra-parallel, at ito ay nasa punto ng Aries. Marami pang aspeto ang dapat suriin. Gayunpaman, para maging maikli ito, ang pinakamalaking temang lumalabas ay ang buwan sa Scorpio at ang aspetong binubuo nito. Huli ka malakas yung mga tema ng control at dominasyon sa chart na ito. Ang Jupiter at Pluto, isang aspeto sa loob ng isa't isa, ay nagpapatibay din sa mga temang ito. Ngunit ang emotional at dramatikong sambahayan kung saan lumaki si Smith ay ipinakita ni Mars sa ikaapat na parisukat ng maaari itong magdulot ng matinding problema sa galit at kontrol sa isang magulang. Inalis ng Aquarius Midheaven ang malaking bahagi ng emosyonal na impluwensyang ito upang makamit ang kalayaan at malusog na paglayo. Sa kasalukuyan, Funyuns, pagdaan ni Saturn sa bahay na iyon ay magdadala ng mga aral na matututunan tungkol dito. Pag-standard with where planetary astrolohiya ay nagtutulak, hindi sila nagtutulak, hindi kailanman dapat sisihin ang mga planeta. Naiimpluwensyahan lang nila ang ating malayang pagpapasya, evolution ng karakter, edukasyon, at layunin na siyang magkakasamang nagtatakda ng ating kapalaran. Gaya ng alam ng marami, noong Oscars, nagbiro si Chris Rock tungkol sa asawa ni Will Smith na si Jada Pinkett tungkol sa buhok nito. Umakyat si Smith sa entablado at sinampal si Rock sa harap ng buong mundo para makita iyon at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang upuan at nagbitaw ng maraming masasamang salita kay Rock. Ilang minuto ang lumipas, napanalunan ni Smith ang Oscar para sa kanyang papel sa pelikulang King Richard. Ang pag-transit ng Saturn ay parang pag-square ng buwan ni Will Smith at ang pag-transit ng Saturn ay parang pagdadaan sa Midheaven. Ang Midheaven Saturn ay kadalasang tungkol sa pag-aaral ng mga aral, pagsusumikap, posibleng pagkilala. Kasabay nito, mas magsisikap pa ang isa at kung minsan ang mga aralin ay maaaring mukhang hindi patas. Maaari nun nitong mapataas ang produktibidad, daloy ng trabaho, at tiyak na magdudulot ng mga issue sa mga may autoridad. Pero pakitandaan na kitang-kita ang pagkilalang maidudulot ni Saturn dahil nanalo na si Smith ng ilang naunang parangal para sa pelikulang ito ilang linggo bago pa man maganap ang Oscars.
Naroon ang Saji Awards at naniniwala akong may isa pang seremonya ng paggawad ng parangal kung saan siya rin ang nagwagi para sa aktor ng taon o iba pang uri ng parangal. Gayunpaman, tampok ang tagumpay ng pagkapanalo ng Oscar. Ngayon, bilang dagdag na tala, ang huling pagkakataon na lumipad si Smith sa Saturn ay nasa eksaktong posisyon na ito ay noong 1992 nang sumikat ang kanyang pangalan sa papel na Where the Day Takes You at sa 6 Degrees of Separation. Ang buwan sa astrolohiya ay namamahala sa mga emosyon. Ang paglipat ni Saturn patungo sa buwan ni Smith sa Scorpio ay magdadala ng mga aral tungkol sa emosyonal na paghihiwalay. Pero gusto ko kayong balikan sa relasyon ni Smith sa buwan at Saturn noong siya ay ipinanganak dahil ang dalawang ito ay may mahihirap na aspeto. At kadalasan ang pangkalahatang tuntunin ay kapag nauulit ang isang planetary pattern batay sa uri ng natal na relasyon ang siyang nagtatakda kung paano magaganap ang pangyayaring ito pagdating sa isang transit. Ang kasalukuyang lumilipat na Saturn sa sign na Aquarius ay muling nagdadala ng mga aral tungkol sa rasyonalidad gamit ang mga salita at ideya sa halip na emosyon. Ang natal moon ni Smith sa Scorpio ay tinukoy ng isang posisyon ng pagbagsak sa buwan na maaaring mag-overreact sa mga sitwasyon habang ang matinding damdamin ay nangingibabaw. May mga mahahalagang aral na matututunan si Smith sa pag-unawa sa kanyang mga emosyon at pagpili ng kanyang mga tugon na tila angkop. Ang Scorpio moon ay magaling magmasid at may natutunang karunungan. Ang Pluto transit ay nakasquare sa natal Mercury at Venus ni Smith na bumubuo ng cardinal T-square sa Saturn. Dahil ang paglipat ni Pluto ay dadaan sa ikasiyam na bahay, may mga issue na nakapalibot sa mga legal na usapin at publisidad. Kadalasan, maaaring magdulot si Pluto ng mga bagay mula sa nakaraan. Malalim ang mga aspeto ng Pluto, isa itong malaking wake-up call. Ito ang kapangyarihan ng kapanganakan, muling pagsilang at pagbabago. Kapag nagkaroon ng contact sa Mercury, babaguhin nito ang paraan ng pakikipag-usap ng isang tao at ang paraan ng kanilang pag-iisip. Pagdating sa pakikipag-ugnayan kay Venus, babaguhin nito ang pagmamahal, mapagmahal na kalikasan, at kasanayan sa pakikipagkapwa-tao ng isang tao. Sa isang T-square, ang bakanting bahay ng konfigurasyon ang siyang lugar kung saan nagaganap ang karamihan sa aktibidad na ito. Sa chart ni Smith, sa ikatlong bahay magaganap ang lahat ng ito. Muli, iyan ay komunikasyon, balita, pag-iisip, at pagsasalita. Mayroon ding karagdagang mga overtone ang Pluto batay sa mga direksyon ng solar arc ni Smith. Sa kasalukuyan, ang solar arc ni Smith na Venus ay nasa parisukat na aspeto ng Pluto. Dahil ang dalawang ito ay ipinares sa pamamagitan ng mga transit, ito ay isang malakas na mensahe tungkol sa isang pagbabago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya at mga pagbabago sa kanyang trabaho dahil ang Venus ang namamahala sa ika-6 na bahay at sa ika-12 bahay ang subconscious mind. Sa mga susunod na linggo, mula Abril hanggang katapusan ng Mayo, magdudulot ito ng mga legal at disiplinadong kahihinatnan para kay Smith habang patuloy na nagbabaybay ang Pluto sa pamamagitan ng transit at mga direksyon. Kadalasan, ang mga direksyon ng solar arc ay gumagana 6 na buwan bago at pagkatapos nilang maabot ang kanilang eksaktong mga peak. Ang transit ni Saturn ay magquincunx sa natal Pluto ni Smith na magdadala ng mga pagbabago, pagsasaayos, pagkalugi, kompromiso at epekto sa kanyang asal. Maring malubha ang mga bunga at tiyak na apektado ang kanyang kakayahan. Siya ang mga taunang proyekto, tingnan ang link sa description sa ibaba. 53 na si Smith. Mula Setyembre 2021 hanggang kasalukuyan, siya ay nasa ika-6 na taon ng pagprotekta sa bahay. Ang focus na iyon muli ay mula Setyembre 2021 hanggang 22. Tungkol lang ito sa trabaho at sa pang-araw-araw na gawain. Ang ruler ng karayong magtaon para sa kanya ay ang ika-6 na bahay. Yun sa Kenyan na 6 na B, ito ay Venus and Pluto.
Karamihan ay hindi sasang-ayon sa akin at gagamit ng Mars sa halip na Pluto. Gayunpaman, kapag inihambing natin ang karagdagang impormasyong ito sa mga transit at direksyon ng solar arc, ang mga tema ng Venus-Pluto ay patuloy na nauulit. Kapag sinusuri natin ang kalagayan ng mga planetang ito sa sinapupunan, makikita natin ang pagsalungat mula sa sinapupunan na Saturn. Magbabago ang pananaw ng publiko sa kung paano nila nakikita si Smith na mangangailangan kay Smith na dumaan sa ilang aral na kaugnay ng kanyang pag-uugali. Ang mga taunang pagtataya ay ginamit bilang isang nakapag-iisang pamamaraan sa medieval na astrolohiya. Gayunpaman, sa ebolusyon ng astrolohiya, personal ko itong ginagamit bilang karagdagang mga kagamitan sa pagkumpirma sa mga progresyon, direksyon, at mga transit. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit 1 taon na kaming magkasama ng boyfriend ko. Nakikita mo ba nahahantong ito sa kasal? Ako, May 2 alok na trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang dapat kong piliin. pagod na akong mag-isa. Kailan ko kaya mahahanap ang pag-ibig? Kaya, kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming mga tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa 1-800-498-8777 o bisitahin ang absolutelypsychic.com. Namanghalang ako sa galing ng psychic na iyon. Agad niyang nalaman na lumipat ako kamakailan. Naku, nagulat ako. Ako, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Ngayon lang ako nakabasa ng ganito kaganda. Talagang kamangha-mangha ito. Salamat at may nabasa ako mula sa kanya. Tumawag sa 1-800-498-8777 o bisitahin ang absolutelypsychic.com at kumuha ng sarili mong pribadong pagbabasa. Salamat sa panonood. I-download ang aming free app sa Android, iPhone at Microsoft. I-follow kami sa Facebook at Twitter. Mag-subscribe sa Pulang Baton. Libre ang 3 minuto sa aming mga tumpak na psychic. Bisitahin ang aming site para sa libreng horoscope at artikulo. I-click ito o tumawag sa 1-800-498-8777 para sa iyong libreng 3 minuto ngayon.